tayo ay pumunta sa restaurant, nagpe-pray naman tayo, but that is not a gathering for the purpose of praising the name of Jesus Christ. That is a gathering for the purpose of eating. At hindi yan masatabi. Although ang Panginoon hindi naman natin pwedeng i-restrict ang kanyang movement at sasabihin natin wala ang Panginoon ngayon dito. Pero alam natin na this is an authorized and a disciplined and an organized meeting in the name of Christ. Amen. Hindi ito yung basta-basta lang nagkita-kita yung mga Kristiyano. Pagkatapos, bahala sila kung anong doctrine pag-usapan nila. Bahala sila kung ano-ano mga sasabihin nila doon. Pero gathering na yan, at church na yan, or mission na yan, or Bible study na yan na tama sa harap ng Panginoon. At tuwan-tuwa na ang Panginoon. Hindi ganon ang dapat nating pagkakaintindi dito sa verse na to. So, ang isa pang dapat nating makita dito sa verse 20 is 2 or 3. 2 or 3. Hindi sinabi kailangan na 10 kayo para kayo ay may authority to gather. 2 or 3. Ibig sabihin, the minimum kind of meeting, hindi 1. Nakikita nyo siguro sa mga Facebook tsaka sa mga iba-ibang parang poster. You are, don't go to church. Be the church. Nakita nyo na ba yun? Don't go to church, be the church. Ano ibig niya sabihin? Ikaw na ang church. By yourself, you are the church. So, hindi mo na kailangan pumunta sa church para magkaroon ka ng church life. Kasi ikaw na yung church. Which is wrong. You alone is not the church. Sabi ron, gathered. And 2 or 3. So, merong bilang na binigay ang Panginoon. Pakagaya din ng 2 or 3 witnesses. At least 2 or 3 witnesses shall every word be established. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa, totoo na yung sinasabi mo, kitang-kita mo. Kahit na totoo pa yung sinasabi mo at kitang-kita mo, it cannot be established. It cannot be acceptable pag sinabi mo sa akin yan. Or sinabi sa church, na-report sa church yan na wala kang collaboration with another person or another witness. No? Kailangan 2 or 3. Yun ang standard ng scripture. Then, gathered together. So, ngayon, gathering ito, no? Gathering ito. Tapos, in the name of the Lord Jesus Christ. Okay? So, ang tawag natin dito is a Bible study. Parang isang building program. Makikita nyo na siguro yung picture ng building program, nakatayo na yung poste, yung bakal. Pero for 3 weeks since it started, hukay. Okay? Nung ito na, itong second week, nag-umpisa na yung may bakal na bin-assemble na gano'n. So, lahat ng building, hindi pwedeng ilalagay mo na lang doon, building na. Nag-umpisa ka, may building program ka, o-order ako ng isang building sa SM, bukas nakatayo na yan dyan. Hindi ganun ang understanding natin. Laging dumadaan sa proseso ang isang building project. And this is the building of God. The building of God starts with digging. Okay? Parang rin. Merong foundation. Tapos merong pillars. Pagkatapos merong floors. May windows. May doors and everything. Hanggang maging building of God. Nung ginagawa ni Solomon ang templo ng Diyos, nag-umpisa yun sa pagdodonate ng mga
ginto. Pagkatapos yung pagbibigay ng talents, no? Binigyan ng talents ng Panginoon ang mga tao. Oh, okay, panahon ni Moses, ganon, sa tabernacle. Then panahon ni Solomon, ganon din, merong mga galing sa Ophir, galing sa Lebanon, galing sa kung saan-saan. Hindi agad na-assemble. Hindi agad na-assemble ang isang building at hindi tayo pwedeng umasa na pagka nag-umpisa tayo ng church, halimbawa, church in Timog, church agad. Nadaan tayo sa proseso. Okay? At minsan, hindi nabubuo. Mali yung plano. Mali yung direksyon. Kanya-kanyang, yung foreman, hindi sinusunod nung piyon. Noong nagsisemento, nung steelman, hindi sinusunod yung foreman. Iba yung schedule. Kaya anong nangyayari? Delay, it's either delay or failure. 'Di ba? Or very weak building, kaya saglit lang, guho. Nabuti na lang, nakita ni John yung bakal na nakaganyan lang. No? Konti lang. Sabi ng lahat ng nakakita, lahat ng marunong, pati si Eric nakita, Pastor, dapat ganun. Iyon ang matibay. Meron pa nga ibang technique ngayon na may diagonal welding pa para pag earthquake talagang siya. So, ganun ang natin, no? Ang ating proseso even in the building of God. Ito ay basic. 2 or 3 gathered together in His name. This is basic. This is minimum. And it's supposed to be, it should grow. Ngayon tayo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? For so many 6 months, 7 months. 7 months. Nagfa-fluctuate kayo from 12, no? Tapos 14, minsan 10. So, ganun talaga 'yon. Nung GBM, anong kayo nag-umpisa? Kwento mo nga, Brad. Families lang kami dun. No. Umpisa sila June. June. Tapos sumali kayo. Sumali kami. Oo. Pamilya lang. Oo. So, unti-unti, dumarating nga yung mga iba. Mm-mm. Iba umalis. Dahil hindi nila gusto yung Gusto yung turo. Gusto yung doktrina. Hanggang sa kami na lang ni Brother June natira, tapos si Pastor dumating. Doon na nagsimula yung pag-establish ng groundwork. To be a mission, then naging church. Ayun. Okay. So DBM is also like a Bible study because it's not a mission. There's no authority to start a mission. There's no although they already have that idea na kailangan maging church tayo. No? Pero the way to become a church is yon. So ito yung naging natin. And so we will just repeat. No, whether doon tayo sa Bulacan, whether dito sa Kamyas, sa Timog, or wherever we may be. Si Angelo ngayon, biniregaluhan ng gitara. So, sabi ko, umpisa na yan, Brad. May nagregalo na sa'yo ng gitara. Pwede ka nang, kahit kayong dalawa ni Eunice, tsaka si Andeng, 3 kayo. Mag-Bible study na kayo. Tapos, siyempre, dahil meron ng ina-arrange nyo yan, nagpe-prepare ka na ng message, pwede kang mag-invite ng kapitbahay mo. Kasi yung church na pinupuntahan nila ay, I don't know, hindi ko anong assessment niya. No? Pero I believe he can do it. Yung binaptize natin last Monday at umuwi na ng Baler Aurora, no? Batang-bata pa, 22, si Wilson. Gusto nang umupa. Pagkatapos hapon iniimbita siya, sabi niya, dito ka na mag-Bible study sa bahay. Doon sa bakery. Kasi bakery siya kasama siya rin sa nag-aayos ng tinapay. So, ang sabi ng may-ari, dito sa lugar na to, dito na yung Bible study. Sabi niya, ayoko po. Sabi, ayaw niya.
Kasi Pentecostal yung may-ari. At mas marunong, mas marami ng alam. So baka mamaya daw sa pawad siya. Or later on, uupa na lang po kami, sabi gano'n. So may may mind, no? May mind siya. At willing. At yung binigay ko sa kanya ganyan kakapal na tracts, pinamimigay niya na. You see? Na hindi ko siya dinidiktahan bawat binigyan ko lang siya nito. How to do it. Tapos inorient ko siya. Tapos yung doktrina natin. And very na siya. Very eager and tuloy-tuloy, no? Nakikita ko yung magandang Ngayon si Sister Glo pauwi sa January 22. At doon sila sa Katanawan titira. Marami na siyang pin-repair doon, pati yung basketball court. Ay, sabi niya, pwede po bang magamit namin yan sa Bible study? So, Pastor, ready na yung basketball court. At meron ng mga Baptist doon, at meron ng mga prospect doon, sabi niya gano'n. So, kailan ba? Sino ba ipapadala yung preacher? Sabi gano'n sa akin. Ano, Brad Carlo? Brad Rudy? Doon po si Rudy. Sister Mirna, kayong dalawa ni Rudy. Pwede? Katanawan, Quezon. Hindi makasagot. Okay. Okay lang. Okay, so, ganun no? You see, pagka merong punong-puno yung puso mo ng mensahe, at alam mong totoo yung laman ng isip mo, gusto mong ikalat, hindi pwedeng nandun ka lang, attend ka lang. No? Hindi pwedeng andun ka lang sa bahay mo paglinggo. Hindi ka matatahimik na ganun lang. No? Wala kang tapos alam natin na ang mundo pa-close na. Kung napapansin nyo, no? At kami, mga senior, pa-close na rin. Ang mga senior, no? Ikaw na lang ang bata, Brad, dito. At saka si Grace Ann. Kami nasa closing period na, no? Konting panahon na lang, hindi natin masabi. 20 years, 30 years, or baka dumating ang Panginoon before 20 years. Di natin. So what will we do? Gather together in His name. Yun na activity that pays, that has eternal rewards. Na pagka hindi tayo madi-discourage, ano man ang mangyari, meron mang mga umayaw, meron mang mga sumali, meron mang gulo, meron mang disagreement, disappointment, it is not in our mind na ayoko na. Like marriage. Pagka nasa isip mo, pag itong napakasalan ko, hindi maayos, ayoko na. May tatagal bang marriage na gano'n? No? Pag ang nasa isip mo lagi, pag hindi yung gusto ko ang nasusunod, hiwalayan na. Annulment. Kaya ayoko ng annulment, divorce, yung batas na sinususog ngayon sa... Ayoko niyan Kasi, pag meron, no? Kanina lang, nasa tapat kami ng Red Ribbon Gusto na naming pumunta dahil masarap yun. Diba? Pag meron, nakikita mo, available, gusto mong tikman. So, ganun din sa divorce. Kung meron niya, available yan, ano kaya? Ma-divorce ko na lang itong asawa ko. Or annulment. Ngayon, pinapadali nila yung annulment. No? So, ganun din sa church. Pagka madali, mag-resign, madali, malis, madali na ayoko na. Hindi mabigat sa isip mo, sa puso mo, at saka sa bibig mo, yung salitang ayoko na. Or madali kang mapikon at ayaw mo makipag-reconcile. Di, yun ang susuutan mo na path. Diba? At itong verse na to, Matthew 18, specifically, is talking about church discipline. Where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. On what context? On church discipline. Sabi sa Matthew 18, verse 15, Moreover, if thy brother shall trespass against thee,
Go and tell him his fault between thee and him alone. And if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. So, ang una nating option, kapag tayo ay nasaktan, pag tayo ay merong hindi nagustuhan, pag tayo ay merong suggestion, tapos tinapon lang, or whatever kind of pain or disappointment sa church, kasi church context to eh. Kasi nakalagay doon sa tell it to the church, no? Sa verse 17, no? If you shall neglect to hear them, tell it to the church. So this is in a church context where the presence of the Lord is. There am I in the midst of them. There is nothing best, there is no other place better on earth than when the Lord's presence is promised. There is no other place on earth better than when you are in the presence of God. Alam natin, ang Panginoon physically nasa langit ngayon, pero sinabi niya, andyan ako. So, saan ka pa pupunta pag Sunday? Diba? Ano ang choices mo? Pagka may pagpipilian, no? Nabalitaan ko si Ian, dadalhin sana sa Dubai ng company, libre. Tapos, sabi niya, kung may choice naman, ang pinili niya, umattend ng BCA. Imbis na mag-Dubai. Oh, kasi andun yung enjoyment ng puso niya, andun yung, kahit di siya member, andun yung enjoyment ng puso niya, kaysa sa beach, kaysa sa hotel, kaysa sa restaurant na maraming masarap na pagkain. Ang enjoyment, mas masaya siya doon sa kapatiran na nagsusundo, na nakikinig, kahit hindi siya yung nagpipreach. May mga tao na masigla lang umattend ng church pag siya magpipreach. Pag siya yung guest speaker, ang sigla. Pero pag nakikinig lang, hindi. Pag naglilingkod lang, hindi. No? So, di ba? Ang importante sa atin, mga kapatid, there am I in the midst of them. I believe this hour, andito ang Panginoon kasama natin. Because we are gathered in His name. So, what would you rather have? No? Ngayon, ang sabi rito, pagka daw merong nagpasama ng loob mo, ang una mong gagawin, kausapin mo. Ngayon, minsan may mga tao na ayaw makipag-usap. O, sulatan mo. Sulatan mo. Sabihin mo sa kanya yung problema niya. O, tell him his fault. Or sabihin mo yung problema mo. Tell him your pain. Pagkatapos, kayong dalawa lang, huwag mo ikalat. Huwag mo munang idaldal na ganito ginawa ni pastor, ganito ginawa ni brother, ni sister, hindi ko gusto. Ano ba gagawin ko? Pag-pray mo nga, kunyari, pag-pray, pero yung pala, kinichismis. Diba? Pag-pray mo nga, pero yung pala, ina-announce secretly, no? So, kayong dalawa lang, at bayaan mo na matapos yan doon. You have gained your brother or your sister. Pag binayolate natin ito, yan ang mangyayari. Lipat tayo ng lipat ng gawain. Hanap tayo ng perfect. Bigay tayo ng bigay ng suggestions na wala namang bigay tayo ng bigay ng salita na hindi naman walang kapakinabangan kasi hindi yun ang tamang proseso eh. Ang tamang proseso, kausapin mo. At ang promise ng Panginoon, pag sinunod nyo yan, andyan ako. Kasi ito, sabi rito, again I say unto you, verse 19, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Now, this is not
yung positive thinking na tinatawag or name it and claim it na tinatawag. This is in relation dun sa church action na ginagawa. Na sasabi, Panginoon, patawarin mo na po ito. Panginoon, gusto po namin, mahal namin itong kapatid namin na ito, pero umaayaw siya or meron siyang ginawang kasalanan o iskandalo, iniskandalo niya yung church. So, ang desisyon ng church, Panginoon, is he or she will be not in good standing. That is our collective decision. And therefore, sabi rito, if two of you, that is the vote of the church. If two of you shall agree on earth, it shall be done of them of my Father. So, yung ginagawa natin dito, kung tayo ay totoong church, yung ginagawa natin dito, reflected in heaven. Hindi natin mauutusan yung langit. Hindi natin pwedeng sabihin, Panginoon, i-decree mo, I decree na tanggal yung presidente. I decree na ubos na ang mga komunista dito. I decree na ganyan, kung ano decree mo. I decree na bukas mayaman na ako. In the name of Jesus. Dalawa kami nag-agree. Sinabi mo sa salita mo na pag nag-agree kami, gagawain mo dyan sa langit. Therefore, I decree. Hindi ganun, hindi yun ang application nun. Ang application nun is the church decision na tinatanggap nyo na yung kapatid, pinapatawad nyo, or binibigyan nyo ng discipline. Okay? That affects the church standing in heaven. Kasi ang church ay laging, ang totoong church, laging nasa mata ng Panginoong Jesucristo kasi siya ang head ng church. Kaya kung ano man ang nagiging desisyon ng church, anong kilos ng church, tas nag-agree yung church, either natatanggal ang church sa tamang standing sa Panginoon or nare-retain. Kaya hindi rin tayo decide basta-basta. Kasi apektado yung ating standing sa langit. Hindi pwede tayong mag-decide ng doctrine na sasabihin natin, from now on, ang doctrine ng BCA, ganito, ganyan. Hindi pwede. We must conform with what the Scripture says. And so therefore, ang pastor is not free to make decisions beyond what is written in the Scriptures. He is under the rule of the church and the Scriptures and the Holy Spirit and the Father and the head of the church. Kaya pagka siya ay masyado ng popped up na akala mo, sinabi ko yan, ako pastor dito eh. Sinong ano sa inyo? No? Pwede niyang gawin yun. At pwedeng either tanggapin ng church yun or magkagulo yung church, malis yung mga tao dahil di nila nagustuhan yung decision. Pero apektado yun sa langit. Kung mali yung desisyon at tinanggap na lang ng mga church, ng members, dahil sasabihin nila, pananagutan naman ni pastor yan eh, kaya tanggapin na natin kung anong gusto niya. Gawain na lang natin. Sumunod na lang tayo. Pagka ganun ang sagot ng church, nag-agree kayo na wala nang proper standing ang church sa harap ng Diyos. Kasi nag-agree kayo doon sa mali na desisyon ng pastor. So we must be careful. And like I said kanina, we are in the same boat. This is our church. We are in the same building project. May kanya-kanya lang tayong role. Huwag nating isipin na, si pastor, ganun ang desisyon. Ako, paano ba yan? Ayoko dyan. Ayoko na dyan kasi ganun desisyon niya. Hindi. Pwede nating iayos. Diba? Mali. Okay. Sabihin, hindi naman infallible yan. Iayos natin. Trabahuin natin. Parang mag-asawa. Ulit.
No? May difference kayo. Yung isa ay gusto mag-abroad. Sabi ni Mrs., wag mag-abroad, magtrabaho na lang, mag-business na lang tayo dito. Hindi mag-abroad. Kung ayaw mo, bahala ka. Mag-business ka dyan. Ako, sa ibang bansa na. Adi, wala yan. No? So, that's just one of the illustrations na nangyayari. Umuwi ka na. Hindi. Marami pa ako ambisyon sa buhay. Huwag ka umuwi. Huwag ayaw ka umuwi. Ikaw na muna dyan sa mga anak mo. Diba? Yun ang cause ng ano. Hindi sila nag-uusap Hindi sila nagkakasundo So, dapat, ang church, pag merong ganyan, ayan, may proseso, kausapin mo, kung ayaw makipag-usap ng harapan, sulatan mo. Hindi yung, ayoko na, outright. No? Ayoko na kita makita. Hindi in keeping yon sa sinasabi sa prescription ng Panginoon na proseso. Pagka ayaw, may mali siya, ayaw, sinabi mo na, ayaw pa rin mag-repent, magdala ka ng dalawa. Hindi dalawang kakampi, kundi dalawang witness. Na makikita nila, bago i-present sa church, makikita nila na talagang hinihimok mo. Ayusin natin. Kasi nung unang pumunta ako sa'yo, tayong dalawa lang, ayaw mong ayusin. Ngayon, dalawang witness. Ayaw pa din. Di sa church na. Church action na. Church, sinubukan ko pa po. Sinabihan ko na po. Ayaw pong maniwala. Ayaw pong magpa-pacify. Gusto niya ay yung way niya. Ito po, church. Ano po ang gagawin? Yun. So, papatawag siya ng church. Okay? Tapos, kung depende, no? Kung ano yung grabe yung case or hindi naman masyado. Hanggang sa, if he will not hear the church, then, ano sabi? Let him be unto thee as an hidden man and a publican. Sentensya ng Panginoong Diyos yun, hindi ng pastor yun. It is the sentence of Christ na iyan ang gawin nyo. Tratuhin nyo siyang unsaved. Maaring maaring save siya. Hindi porket tratuhin yung unsaved, sasabihin nyo, unsaved ka naman Kundi, itrato nyo siya na, kasi ang purpose nun, para hindi makahawa. Para hindi masaktan yung church. Ay sasabihin mo, set aside muna yan. Huwag niyong pakinggan ng turo niyan. Kung nagtuturo yan, huwag niyong pakinggan ng mga daing yan. Kasi may proseso tayo sa mga daing. May proseso tayo sa mga rebellion. May proseso tayo sa mga heartaches. Pinrescribe ng Panginoon. So, pag hindi sinusunod dyan ang proseso, huwag muna nating pakinggan. Hindi pwedeng bumoto. Hindi pwedeng whatever. No? Not in good standing. So, yun na, doon na sinabi ng Panginoon na two of you shall agree on earth. Ibig sabihin, may vote. Then it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Okay? So, siguro magkaroon tayo ng question and answer base dito sa ating lesson. The Presence of Christ in a Bible Study. Yun po ang title na napili ko sa lesson na to. At how do we obey? No? Unang-una, how do we obey? And what is your idea of the things that are happening? No? How do we make this happen in our lives? Okay? So, mag-umpisa tayo dun sa pinakabata. Si Grace Ann.